Alamat ng Gayuma. Noong unang panahon, sa bayan ng Alegria, mayroong isang babaeng nagngangalang Gay. Kilala siya sa kanilang bayan na hindi marunong magluto. Samantala, ang nanay at tatay niya naman ay kilalang pinakamagaling na magluluto sa buong bayan, kaya't siya ay naaasar sa kanilang bayan. Ikinakahiya rin siya ng kanyang mga magulang, kaya gusto niya talagang matutong magluto. Ngunit kahit anong gawin ni Gay, lagi talagang palpak ang kinakalabasan ng mga luto niya. Isang araw, habang nagmumuni-muni si Gay sa parke, mayroong lalaking lumapit sa kanya. Nang tingnan niya ang lalaki, nagulat siya nang malaman niyang si Uma pala ito, ang matagal niya nang iniibig. "Gay, anong ginagawa mo rito at mag-isa ka pa?" tanong ni Uma. Wala. Palpak na naman kasi yung niluto ko." Malungkot na sagot ni Gay. "Talaga bang laging palpak yung mga luto mo? Patikiman mo naman ako minsan, hindi ko pa kasi natitikman," wika ni Uma. "Naku, wag mo nang pangarapin matikman, baka mamatay ka sa sobrang pangit ng lasa," sagot ni Gay. "Dali na, malay mo may love pa ako sa'yo," papirong sabi ni Uma. "Ewan ko sa'yo, pero kung gusto mo talagang matikman, pumunta ka sa bahay bukas, pagluluto kita," pigilang kilig na sagot ni Gay. "Yun no? Sige, bukas. Asahan ko yan Nakangiting sagot ni Uma. "Oo, sige, una na ako. Baka hinahanap na ako ng mga magulang ko," sabi ni Gay. "Mag-ingat ka paalala ni Uma. "Oo." Kinabukasan, hindi mapakali si Gay dahil unang beses pa lamang na magluluto siya para sa isang tao. Higit sa lahat, para kay Juan pa, ang taong iniibig niya. Bago magsimula magluto si Gay, kinalma niya muna ang kanyang sarili at inisip na para ito sa taong mahal niya, kaya't gagawin niya itong may kasamang pagmamahal. Nakangiti si Gay habang siya ay nagluluto. Pagkatapos magluto ni Gay, dumating agad si Uma, kaya't hindi na niya natikman ang kanyang niluto. "Sakto lang pala ang dating ko. Ano, pwede ko na bang matikman ang luto mo?" wika ni Uma. "Oo, sige," kinakabahang sagot ni Gay. Mainam na tiningnan ni Gay si Uma habang tinitikman nito ang niluto niyang kaldereta. "Wow, Gay! Ito na yata ang pinakamasarap na kaldereta na natikman ko," nakangiting wika ni Uma. "Ha? Niloloko mo ba ako? Ikaw ang unang-unang taong nagsabi sa akin ang sarap ng niluto ko," di makapiniwalang tanong ni Gay. "Di ako nagbibiro. Tikman mo para malaman mo," mapanghamon na sagot ni Uma. Tinikman ni Gay ang kanyang niluto. Nagulat siya dahil sobrang sarap nga nito. Pinatikim niya din ito sa kanyang mga magulang at nasarapan din ito. Tuwang-tuwa si Gay sapagkat iyon ang unang beses na nakapagluto siya ng ganong kasarap. Bago umuwi si Uma, nagtapat siya na matagal na niyang mahal si Gay. Hindi na nagpakipot pa si Gay at sinabi niya ring mahal niya si Uma. Pagkalipas ng 1 linggong panliligaw ni Uma, ay naging sila na. Isang araw, habang nasa parke sina Uma at Gay, mayroon isang sasakyang nawalan ng preno at nasagasaan sila. Namatay sila pareho. Dahil namatay silang magkayakap, nilibing sila ng magkasama. Makalipas ang 1 dekadang taon, mayroong kakaibang halaman ang tumubo sa libingan ni Gay at Uma. Isang araw, mayroong isang binatang hindi mapakali dahil pupunta ang kanyang iniibig sa kanilang bahay. Kailangan niya itong ipagluto ng sinigang. Pumunta ang binata sa palengke at bumili ng mga kakailanganin niya sa kanyang lulutuin. Wala siyang nabiling gulay dahil puro bulok at sira na ang mga tindang gulay sa palengke. Sa sobrang kaba niya, dumaan muna siya sa puntod ng kanyang ama upang dalawin ito sandali dahil matagal na niya itong hindi nadadalaw at pampawalis na rin ng konting gaba. Nakita niya ang kakaibang halaman sa puntod ni Gay at Uma. Dahil wala siyang gulay na nabili, kumuha siya ng 5 pirasong dahon nito. Natapos na magluto ang binata at pinatikim niya na ito sa dalagang kanyang iniibig. Laking gulat ng binata nang sabihin ng dalagang mahal siya nito sapagkat sabi nito sa kanya noon ay hindi siya mahal ng dalaga at hanggang magkaibigan lang silang dalawa. Nang mismong araw na iyon, naging sila ng dalaga. Sobrang saya ng binata dahil sa wakas, ang babaeng pangarap niya ay kanya na. Pagka-uwi ng dalaga,
ay napaisip ang binata kung bakit sobrang bilis ng pangyayari. Naisip niyang baka may mahika ang halamang kanyang kinuha. Bumalik ang binata sa sementeryo upang tingnan muli ang halaman. Kumuha siya ng 2 piraso at naisip niyang ibigay sa kaibigan niyang laging bigo sa pag-ibig. Binigay niya ito sa kanyang kaibigan at sinabi niyang ilagay ang katas ng dahon sa inuming iinumin ng babaeng walang gusto ngunit mahal ng kanyang kaibigan. Ginawa nga ito ng kanyang kaibigan dahil akala nito ay pampalasa lamang ito. Laking gulat ng kaibigan ng binata nang sabihin ng babae na mahal siya nito pagkatapos inumin ang may katas ng dahon. Tinanong ng kaibigan ng binata sa binata kung anong tawag sa halamang pinagkuhanan niya ng dahon. Naalala ng binata ang mga pangalan na nakalagay sa buntod. Pinagsama niya ang 2 pangalan at sinabi niyang Gayuma. Gayuma ang tawag sa halaman na iyon.